Lolo, ang daddy. Napatiim ang bagang ni Posto at unti-unting bumagsak ang mga balikat. Umiiling-iling siya habang hindi hinihiwalay ang tingin sa umiiyak na apo. Wala na po ang daddy, Lolo. Napahagulhol na siya ng iyak at nanghihinang bumalik sa kinauupuan. Mabilis na nilapitan ni Posto ang apo at niyakap ito ng mahigpit. Biglang namanhid ang puso niya at hindi magawang lumuha. Lolo, ano po ang dapat nating gagawin ngayong wala na si Daddy? Bakit po nagkakaganito? Kanina lang ay kausap ko siya at pupunta na siya rito sana. Pati balikat niya ay yumayugyog dahil sa labis ng pag-iyak. Biglaan ang nangyari at hindi niya matanggap. Uwi ako at maiwan ka rito. Pananagutin ko ang dapat managot, sabi naman ni Don Posto. No, Lolo! Hindi ako makakapayag na harapin mo silang mag-isa. Tiyak na hindi aksidente ang nangyari kay Daddy. Makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Ikaw na lang ang natitira na tagapagmana. Alam nilang lalabas ka na dahil sa iyong ama, kaya delikado. Hayaan mong ako muna ang umayo sa lahat bago ka lumabas. Napasinok si Stella at pilit na sinusupil ang mga luha. Sobrang sakit ang biglaang pagkawala ng ama at wala siya sa tabi nito. Tapos ngayon ay gusto pa ng abuelo ay huwag siyang magpakita sa lamay ng ama. Apo, mahina na ako ngayon dahil sa pagkawala ng iyong ama. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na ito at madali ka nilang isunod sa iyong ama kapag nakilala ka. Dagdag pa ng Don. Naaawang niyakap ni Stella ang abuelo nang makitang lumuluha na ito. Hinahayaan nila ang isa't isa na umiyak habang magkayakap. Ilang minuto na rin silang nagkakaganon lang hanggang sa marinig ang isang tinig ng bata. Mommy? Lolo? Why crying? Mabilis na bumitaw si Posto sa apo at hinarap ang bata. Walang ibang nakakaalam na may anak na rin si Stella. Kailangan niya nang igasagawa ang noon pang plano sa apo, lalo na ngayong wala na ang anak niya. Mahina na rin siya dahil matanda na. Kailangan na muna niyang itago ang bata hanggang sa marisolba ang tunay na nangyari kay Lauro. Umiiyak ang bata nang sabihin ng matanda na aalis ito at pansamantalang iwan ang mga ito. Nang araw ding iyon ay bumalik si Posto sa Pinas. Nagdagdag siya ng bodyguard at pinaimbestigahan ang pagkawala ng anak. Ngayong wala na ang anak mo, ano ang balak mo sa posisyong naiwan ni Lauro? Tanong ng pinsan ni Don Posto.